Ang Filipino basketball superstar na si Kevin Cuyambao ay handang gumawa ng susunod na hakbang sa kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Ibinahagi ng produkto ng De La Salle University na siya ay lilipad papuntang Estados Unidos para sa isang personal training camp bilang bahagi ng kanyang layunin na maging kauna-unahang Pilipino na makapasok sa NBA. Lilipad ako papuntang US, training muna, sabi ni Cuyambao sa kanyang Adidas Adicero Select 3.0 Player Edition KQ63 pre-launch party sa Bonifacio Global City. Ako lang mag-isa pupunta doon, so hopefully good things will happen, dagdag pa niya. Bilang bahagi ng kanyang layunin na maging kauna-unahang Pilipino na makapasok sa NBA. Gayunpaman si Cuyambao na kamakailan lang ay lumagda sa isang 3 taong kontrata na extension kasama ang kanyang team sa Korean Basketball League KBL. Nagoyang Sono Sky Gunners ay hindi nagbigay ng malinaw kung ang kanyang training camp ay patikim na sa posibleng stint sa NBA Summer League. Di ko pa alam kung anong future nakahanda sa akin, basta ako right now I'm working as hard as I can. Super positive ako, all for gain naman to nothing to lose ako. If ever walang makuhang opportunity, balik ako sa Korea, dagdag pa niya. Sa kabila ng ankle injury na kanyang dinanas sa kanyang unang taon sa Korea, ang 2-time UAAP MVP ay nagtala pa rin ng solidong stats. 16.9 points, 6.3 rebounds, 3.9 assists, at 1.3 steals sa loob ng 23 laro para sa Goyang Sono last season. At para kay Cuyambao, kung sakaling hindi magtagumpay ang kanyang layunin sa US, determinado siyang sulitin ang pagkakataong makalaro ng buong season kasama ang kanyang koponan sa KBL next season ngayong taon. Bitin ang pag-amin niya. 23 laro lang yung nilaro ako, so excited ako na merong buo next season. Inaasahang magiging isa si Cuyambao sa mga pangunahing sandata ng Sky Gunners sa mga susunod na season, lalo't pinahanga niya ang marami kahit palimitado ang kanyang naging playing time dahil sa nasabing injury. Nagpakitang gilas siya sa isang laban noong Marso 1 kontra sa Wonju Dongbu Promi kung saan nagtala siya ng 31 punto at 11 rebound. Bago ito, umani rin siya ng papuri matapos magrehistro ng 12 puntos at 18 assists, kalakip ng 8 rebounds sa kanilang panalo kontra Jeonju KCC Aegis noong Pebrero 26. Mananatiling tapat si Kevin Cuyambao sa kanyang layuning makapasok sa NBA. Nakalapag na si Cuyambao sa Sacramento, Estados Unidos nitong araw ng Biyernes kung saan siya magsisimula ng kanyang training camp. Ibinahagi niya ang update sa social media platform na Instagram. Sacktown baby, sulat ni Cuyambao. Ang dating De La Salle University star ay umaasang makakuha ng pwesto sa NBA Summer League na inaasahan niyang magiging pagkakataon upang mapansin ng mga basketball scout mula sa liga. Sinigurado ng kampiyon sa UAAP na maipakita ang kanyang husay. Makakatrabaho ni Kevin nang malapitan si Jimmy Alapag, assistant coach ng Sacramento Kings na dati ring kapitan ng Gilas Pilipinas at naging mahalagang tagapayo sa paghahanda ni Kevin para sa pagkakataong ito. Tunay na seryoso ang oportunidad na ibinibigay sa kanya at isa itong malaking sandali para sa isang Pilipinong manlalaro na nasa landas patungong NBA. Sa ngayon, ang magandang gawin ay sabay-sabay tayong manalangin mga kaibigan para sa magandang pangarap nitong ni Kevin. Ano sa tingin nyo mga kaibigan, may tsansa kaya ito sa NBA? Sa ibang balita naman, dahil nais ng Golden State Warriors na bumuo ng isang panalong team sa paligid ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green sa susunod na season, iisipin ng marami na ang hanap nila sa anumang posibleng sign and trade ni Jonathan Kuminga ay mga win now na asset. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang direksyong tinatahak ng Warriors habang sinusubukan nilang mahanapan ng solusyon ang sitwasyon ng batang forward at ang kanyang restricted free agency. Sa halip na humingi ng mga veteranong pwedeng makatulong agad, ang nais talaga ng Golden State ay kabaligtaran. Nais ng Warriors ng promising na manlalaro at draft pick kapalit ni Jonathan Kuminga kung sakaling piliin nilang i-trade siya sa isang sign and trade na setup. Isang malaking development ito para sa isang koponang nakasentro sa mga veterano, ngunit maaaring senyales din ito ng hirap na nararanasan ng Golden State sa pagsasagawa ng sign and trades para sa mga subok ng manlalaro dahil sa tinatawag na base year compensation rules. Dahil dito may lohika na ang target ng Warriors ay mga batang manlalaro pa rin sa kanilang rookie contracts. Mga mas abot kaya ang halaga at nagbibigay ng flexibility sa Warriors upang gamitin ang pera nila sa ibang bahagi ng free agency. Si Keegan Murray ay itinuturing na dream target
ng mga tagahanga ng Warriors matapos lumabas ang ulat na interesado sa Kuminga ang Sacramento Kings. Si Murray ay eligible para sa contract extension ngayong off-season, ngunit kasalukuyang kumikita lamang ng $11.1 million sa huling taon ng kanyang rookie deal. Posibleng matuloy pa rin ang isang deal sa pagitan ng Kings at Warriors, pero ayon kay Slater, ang Washington Wizards ang tila mas aktibong lumalapit ngayon sa loob ng nakaraang 24 na oras at maaring akmang destinasyon para kay Kuminga. Hingkog para Finga. Hindi pa tiyak kung makakakuha nga ang Warriors ng isang promising na batang manlalaro at isang first round pick, pero tila mataas ang pamantayang ito para sa ibang teams kahit pahalata ang husay at potensyal ni Kuminga. Malamang, ginagamit lang ito ng Golden State sa media upang ipaalam sa ibang teams kung gaano kataas ang pagtingin nila kay Kuminga at hindi sila tatanggap ng kahit anong kalokohang offer gaya ng sinubukan ng Kings kamakailan. Matagal na ring may matibay na koneksyon ng Warriors kay Horford mula pa noong mga oras bago magsimula ang free agency, pero hanggang ngayon ay wala pa ring konkretong resulta, isang sitwasyong maaaring humantong sa isang malaking sakuna na baka hindi na kayang maibalik ng prangkisa. Ang kawalan ng kilos patungkol kay Horford ay dulot ng kaguluhan sa kalagayan ni Jonathan Kuminga na isang restricted free agent. Ayaw ng front office na mawalan ng flexibility sa salary cap sa pamamagitan ng pag-sign ng ibang manlalaro habang hindi pa naayos ang sitwasyon ni Kuminga. Ayon kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard nitong araw ng umaga, sinabi raw ni GM Mike Dunleavy Jr. na nakaplano na ang lahat. Nagpapahiwatig na nais nilang ayusin muna ang sitwasyon ni Kuminga bago pumasok sa mga kontrata tulad ng kay Horford at iba pang free agents. Pero kahit pa may handshake agreement na raw umano kay Horford, bawat minutong lumilipas ay nagbibigay ng pagkakataon para siya'y magbago ng isip. Pwedeng piliing manatili sa Celtics, lumipat sa ibang team, o kahit isipin na ang pagre-retiro. Ito ay magiging isang malaking sakuna para sa Warriors, hindi lamang dahil sa kung gaano nila kaseryosong hinabol si Horford nitong mga nakaraang araw, kundi dahil na rin sa kung gaano nakalat ang merkado ng mga free agent centers. Ayon kay Keith Smith ng Spotrac, ang pinakamagaling na natitirang free agent center pagkatapos ni Horford ay si Mo Wagner na kasalukuyang nagpapagaling pa mula sa matagalang ACL injury. Napakapeligrosong sitwasyon ito kung hindi makuha si Horford at baka mapilitang pagsimula ng Warriors si Quinton Post, isang second-year big man. Maaari silang tumingin sa trade market, pero wala pa ring malinaw na target at siguradong maaamoy ng ibang teams ang desperasyon ng Golden State. Matapos mawala si Kevon Looney na lumipat sa New Orleans Pelicans sa halagang 2 taon, $16 million, kailangang makakuha ng Warriors ng isang veteranong sentro. Kailangan din nila ng isang center na marunong mag-stretch ng floor para makakomplemento sa non-shooting na laro ni na Jimmy Butler at Draymond Green sa frontcourt. Si Horford ay swak sa dalawang kriteryang iyon. Pero nanganganib ang Warriors na mawalan ng pagkakataon kay Al Horford kung hindi nila agad mareresolba ang sitwasyon ni Kuminga. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?